Ito ang naging pahayag ni former Senator Laila de Lima laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ating panoorin ang video at maya-maya ay ating bigyan ng reaksyon. Talamak na EJ case. Palpak na war on drugs. Pagtokhang sa mahihirap na drug suspects. Pagpapatakas sa big-time drug lords. Pamamaslang sa mga aktivista, kawani ng media, pari, abogado, pati sa mga inosente at walang kalaban-laban na bata gaya ni Kian de los Santos. Pananakot sa media, pagpapasara sa ABS-CBN, pagsasampa ng kaso kay Maria Ressa, panggigipit at pagpapakulong sa mga kritiko. Exhibit A po ang inyong lingkod. Pamimigay ng teritoryo sa China. Pagturing sa tagumpay ng Pilipinas sa kaso sa West Philippine Sea bilang isa lang kapirasong papel na dapat ibasura. Kapabayaan sa pagtugon sa pandemya at sakuna. Pandarambong sa kaban ng bayan. Mahaba ang listahan nito. Pagtatanggol sa mga korap, pagtatakip sa anomalya ng family, at marami pang kabulastugan at panlilinlang ng rehimeng Duterte na dapat nang wakasan. Tama na. Sobra na. Panagutin si Duterte at iba pang umabusot, nagtraidor sa Pilipino at sa Pilipinas. Ating matatandaan na nakulong si Laila de Lima sa kaso ng droga noong 2017. Mga dating inmates sa Bilibid ang nagturo sa kanya na siyang utak sa kalakaran ng droga sa nasabing piitan. Gustong paimbestigahan ng dating senadora, si former President Rodrigo Roa Duterte noon dahil sa patayan sa Davao City noong mayor pa lang ito ng lungsod. Ito marahil ang rason kung kaya mainit sa kanya ang dugo ng dating Pangulo at hinanapan siya ng butas. Ayon sa isang panayam sa Rappler nitong nakarang araw, ay sinabi ni de Lima na napatawad na umano niya ang mga taong naging dahilan ng pagkakulong ng halos 7 taon, maliban na lamang kay Duterte na siya paniniwala niya ay naging mastermind at nag-utos upang siya ay ipakulong. Sinabi pa niya na sinira umano ng dating Pangulo ang kanyang reputasyon sa mata ng mga Pilipino. Hindi na rin nanalo si de Lima noong tumakbo itong pagkasenador. At wala pa umano siyang balak na tumakbo sa susunod na halalan sa susunod na taon, 2025. Kung totoo man itong mga paratang ni former Senator Laila de Lima, ay dapat lang talaga napatunayan na si dating Pangulong Duterte ang nagpakulong sa kanya. At bakit ba galit na galit siya noon kay Duterte na naglinis ng droga sa bansa at niwala kang marinig sa kanya na pinuri niya ang dating Pangulo ni minsan o sadyang matigas na oposisyon ng talaga siya. At ang laking nakapagtataka ay bakit wala kang marinig na negatibong pagkondena sa mga kalakaran ng mga makakaliwang grupo na pumapatay ng kapwa Pilipino at sa mga napatay ng mga drugista at adik. Ngayon siya dapat magtanong kung bakit maraming Pilipino ang nagmamahal sa dating presidente.